Good morning, guys. Hindi ako nakapagsimula ng vlog kakamadali. Oh my God, kumungo pa ako. But I'm here in Manila kasi meron akong shoot ng 9 AM. It's already 9:01. Late na ako. Lumuwas kami ni DTV ng 6. And syempre, nahirapan ako magpaalam sa mga anak ko. Kaya hindi ako nakapag-vlog. Leaving. And then, dahil dumaan lang kami sa bahay ko kasi I need to get some stuff. Tapos nag-grab na lang ako going here. Kasi malapit lang. I have a shoot for Lana. Saan ba? Hindi ko na tuloy alam kung saan. Pero dito kasi sa same building, dito naman lagi. Isa yung Let's Glow. Dito ang headquarters ng lahat ng company ng Lana, Mink, ni Madam Riza. Hindi ko alam kung saan. I realized, di ko man lang pala kayo welcome to this new vlog. So this is my first vlog after the Europe trip. Hindi ako nag-vlog the whole time. Today is October 28. Dumating kami October 1. So 28 days of not vlogging. Kasi yung buong Europe vlog ako yung nag-edit. So until now, nag-edit pa rin ako. Kaya na-overwhelm ako. So hindi ako nag-vlog. Itong vlog na to, si Atake na ulit ang mag-edit. So I thought of vlogging Pilipinas life again. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Walang nagre-reply sa akin. Pag-uwi ko, ang dami kong work sunod-sunod. Sobrang busy ko. Kaya after na, nagkasakit ako. So, lumuluwas lang kami for my events. And then after all of the events, salipa lang ulit. Dahil double time din si DTV tsaka yung kanyang helper. Tapusin yung house para sana sa Christmas tapos na. And aalis na naman kasi kami soon. So ngayon, lumuwas lang kami for the shoot. Ang maaga. And then later, diretso, lipa lang ulit kami. Kaya si Don nag-aayos dun sa bahay kubo while nag-shoot ako. And then, punta siya dito mamayang hapon. Hanggang sa matapos na yung shoot ko. And then, uwi na ulit kami ng Batangas. So, yun ang ganap of the day. Sana ay mahanap ko na. Late na ako. Oo, ayan na. Nandito na ako. Hi po! Oh my God! I'm so excited! For the lot. Ay, pag lumabas naman siguro itong, kailan ba mag-iba? November 50. Bebe girl. Asa bebe girl? Gagawin niyang ano, 2,073 pieces ang hair ko today. Hindi 273. Yay! I'm so excited. Alam mo, iniisip ko na nga mag-extension. Wag. Dapat i-cream po. Lalo mag-inig. Wag na, wag na. Ganda ng blush. Standard mo na. Meron kami. Ay, ganda nga. Sige ka tayo. Mari, ang ganda. Uy, ito hindi ako nagjo-joke. Ang ganda. Buhok ko na to. Akin to. Natural yan. This is like 5,072,000 hair. Ang ganda. Thank you, Ina. Siya po. Siya po. Hindi ko sabihin kung anong account niya kasi i-gatekeep na natin. Charot! I-share natin. Kayo naman. Ayan o. Makeup by Ina. Yan din ang makeup artist ni Madam Riz. Ang galing. Oh, hair ko talaga lahat ko. 72 pieces of hair. Who? Grabe, diba? Boobs. Ano yun? Na-pressure ako. Wait, ano ka ba? Aura-aura lang, sis. So, anong gagawin ko actually yun? Sa kanina yun, di ba? Kung hindi ako sanay ng mga production na ganyan, ha? Sanay akong camera lang nakaharap. Boo! Pipilig ako, shit. Ang ganda ko. Yellow basket. Yes, click on the yellow basket. Pwede po magpa-picture. Kumari po ako. Pwede po magpa-picture. Miss Kuku! Miss Kuku! Magpa-picture naman po. Dito na po siya. Hello! Mag-hi ka sa iPhone 17 fully given. Fully given. In orange. Yeah. In orange. In orange. Vlog a color. Hanggang dito. Let's go. Let's go, ladies. While in the shoot, ayan. Tasaktan na ulit nila ako. Baka kasi kulang pa daw yung glow ko. Dadagdagan nila ang glow up pose. I miss you. Miss ko na kayo. Yes.
Ano naman sila? It's a wrap! Thank you so much! Yay! Thank you! The best. Ano, meron daw kumakawa. Eh, yun. Ayan o, best TikTokers. Thank you! Ay, Naginig nyo ba yun? Handa na ba kayo? Handa na. Pok! Oh! Sino yan? Oo, tama na. Bye-bye. Thank you so much. Siya naman. Ay, Jesus, ang ganda oh. Makikita niyo siya ulit lagi. Feeling ko siya na yung gagawa sa akin lagi. Ang galing-galing. Oh, galing ka. Let's go dito. Doon kami nag-shoot. And then dito ang let's go! Kasi si Madam Risa may angin ng lahat. Miss ko na kayo. Vatican girl. I know. Ayan sila. Namiss ko dito. Oh, si DTV nakapagpaano na. Habang inaantay ako ni DTV, dinrip siya ni Madam, no? If foods pa sana, kasi pong semento daw kasi yung paan. So, ayaw niya. Pagkapos na lang daw po yung renovation. Yes! Tsaka siguro siya mag-full body. Ang tanong, ina lang i-renovation. Hindi natin alam. I forgot to update, guys, but we are back home. I'm trying to fix the bed, but these two boys won't let me. 8 o'clock pa lang, pero pagod na ako kasi ang aga namin. Ang bilis namin, agiko. Buti na lang before 5, tapos na yung shoot. So, nakaiwas kami ni DTV sa rush hour. And then, sakto, andito na kami before 7. For dinner. Dito na kami dinner. Sobrang saya ko lang talaga to work with Madam Riza and her company. Lahat ng staff niya kasi sobrang mababait, tsaka sobrang masasaya at ang sarap kasama. The very first time I had to shoot with them 4 years ago with Mink, naka-bikini pa ako noon, pero I felt so comfortable. Sila pa rin yun, yung team na yun pa rin, nakakatuwa. Kaya dahil ko nga sinasabi, I always feel happy, tsaka hindi nakakapagod yung buong araw na shoot pag sila yung kasama ko. Ganyan sila. Although kanina, sobrang bait nila nang dumating ako. Ngayon lang, ganito yung kanilang ritual bago matulog. Ayan, ganyan. Bardagulan. Also, bagong ligo sila. Pinaliguan sila ni Judy while I was away. So, ang babango ng mga anak ko. Ang puputi, ang lilinis. Ayan. Cute. Wagyu, come here. Wagyu, Barkley. Come here nga. Come here. Ay, kukulit ni Wagyu si Barkley. Ganyan sila maglaro. Ang laki na ni Wagyu. My God. Yan. Inaasar lang ng inaasar ni Wagyu si Barkley. Tapos si Barkley, ganun lang. Good kuya lang. Soft bites. Tsaka tinatahulan niya lang. Good boy, Barkley. Very good. Good kuya. You're a very good kuya. Ganyan lang. Pag huwag mo masyadong kagatin si Kuya Barkley. Hindi ako makapaglagay ng bedsheet. Anyways, so I'll end the vlog for this day. And then we'll see if I can vlog again tomorrow. Or if meron ako mag-vlog tomorrow. Alam mo, nakakalimutan ko kasi mag-vlog. Kasi, yun nga sabi ko sa inyo, 28 days na naman ako hindi nag-vlog. Sige na nga, good night. Good morning, guys. Today is October 30. And nakalimutan ko mag-vlog kahapon. Naalala ko gabi na. Today is a work day for me. Akala ko kasi magiging maayos na yung boses ko tsaka yung congestion ko today. Actually, maayos na siya before yung shoot eh. Kaso lang, lumala ulit kahapon kasi nagtitibag sila doon. Last part na ng house yung ginagawa nila. And mga natira-tira doon ng mga alikabok, anay, molds. May humid kasi dito sa Lipa, kaya very prone tong bahay sa moist, humidity, sa molds, ganyan. Kahit na dahil kami nagpapapest control, dahil pang natira doon sa last 2 rooms. So, nung tinitibag nila, parang naging sobrang congested ako. Tapos kahapon, ayan, ganyan na naman. Hay! Hinangat na tayo. Breakfast time na niya eh. Pero gagawa muna akong coffee bago ko pakainin to. Nakaschedule today na mag-work ako kasi ang dami kong deadlines. Hindi ako nag-work isang buong linggo. Though, buti na lang lahat ng work ko natapos ko before ako nagkasakit. So, nakapagpahinga talaga ako. Update ko kayo later dun sa ano, papakita ko sa inyo yung ginagawa niya na DTV. Sana hindi ko makalimutan. Say good morning. Good morning. You show them your costume later, ha? You show them your costume. Okay? Good boy yan eh. Isa. Sit while you're waiting. Wagyu. Good boy, Wagyu. You wait, ha? Good boy, Wagyu. Sabi ko, birthday ko today. Pero nag-brown out, Mari. Brown out.
Yan yung mga work ko. Nakapila na sila. Ito na lang good boys yung mga anak ko. Oh. Na-feel din nila yung sadness. And buti na lang. Meron akong rechargeable fan. Sponsored by Shark. So this one works for 24 hours kung number 1 lang at hindi umiikot. Pero hindi ko kaya yung number 1. Tsaka hindi naman sana 24 hours yung brownout. So naka number 2 and sapat na siya. For Lipa weather I don't know, Manila weather. Yung budol na lang. Mamaya, papakita ko sa inyo na lang yung ginagawa niya ng DTV. Pag tumayo kasi ako, may interrupt yung relaxation nitong mga to. Maglilikot na naman. So hayaan ko muna silang magpahinga na. Update guys, hindi na naman ako nag-vlog buong araw kasi brown out. Meron palang announced na brownout hanggang 5 PM. Tapos umulan ng umulan. So, tinamad ako. Nag-nap na lang kami ni Wagyu. Anyway, we're now here in SM. Tapos naalala ko na mag-vlog ako. Hinatid namin si Noknok sa terminal kasi gusto niyang lumuwas because on dust na tomorrow. And then, sige na lang kami. Para pag uwi namin, sana may kuryente na. It's now 4:30. 5 daw may kuryente na. Anyways, ano na pa ng options ng dog supplies dito sa SM? Ang saya. Sabi doon, baka kung ano na namang madampot mo. Ayun na. Magugustuhan kaya ni Wagyu to. Peppermint kasi para mabango. Toothbrush. 360-degree toothbrush. And I got more dental sticks for Pochi and Barky. Nagpipigil ako kasi ang dami pang magaganda. Love, tika mo, may lamp and rice na yung bonus. Kailangan din ni Wagyu ng food. Pero wala dito. Doon na lang sa malapit sa bahay namin na pet, ano talaga. Pero gusto ko lang sabihin na ang dami na palang magandang pet stuff and treats. SM. Natatawa ako kasi sinasabi ko, baka naman alam nyo na, kasi ako naman yung hindi nag-grocery talaga. Bumili na lang din kami ng candles para kay Pops, sa lolo ko, sa best friend ko. And then, bili na lang kami ng konting snacks na mababao namin doon sa cemetery. Sana may kuryente na. Pwede pa sana mag-ikot-ikot kaso ang daming tao, ang gulo. Nandun natin lahat ng tao kasi brown out nga. We are back home, guys. Kanina pa, pero pagdating kasi namin, sabi ni Judy, hindi daw mabuksan yung banyo. So, simula na dumating kami, 30 minutes ago siguro, tinatry na ni DTV buksan yung banyo with his assistant. Ang weird kasi ang random na hindi mabuksan yung doorknob. Kahit ginawa na niya lahat ng mga dapat gawin. Tapos tinatry niya akong papasukin dun. Para daw pag nandun ako sa loob, mas madali. I tried, kaso nagpanic ako. Dahil parang inatake ako ng claustrophobia ko. Tapos si Judy dapat. Sobrang weird na hirap si DTV gawin yung doorknob. Na parang simple thing lang naman pero hindi niya talaga ma-open. Nasira na yung doorknob, di pa yung nag-open. So minumulto ata ni Daddy si Judy. Ginawa niya yun habang wala kami. Lagot ka, Judy. Puntahan mo daw siya bukas. Daddy, ikaw ba yun? Tapos, saktong-sakto, nung natanggal na yung doorknob and finally nag-open, sabi ni Judy, may doorknob daw si Daddy. Bago. Parang galing dun sa mga gamit niya na kinalkal namin. So baka gusto niyang ipagamit yung doorknob niya. Hindi namin alam. Kasi ang weird talaga. Sobrang weird. Ewan. Maraming mga kababalaghan na ginagawa to si Daddy minsan. Pero nakakatawa. Hindi nakakatakot. Promise, pupunta naman kami sa iyo, Daddy Boo. Kasi nasabi kasi namin na parang baka maraming tao, walang parking. But, yeah, finally, bukas na. Ang weird lang talaga. Gusto ko lang i-share. Wala nang ma-share sa vlog nito. So, share na agad yung... mababalik pa yan. Lovely mo naman sinira. Na-open naman pala talaga yun. Sayang, di ko na-vlog nung gumagapang kami ni Judy doon. Dahil ko nakakalimutan mag-vlog ulit. Tapos yung isa pa palang kababalaghan na nangyari, just recently lang din. Bumili kami ng e-bike. Gamit namin yung pera ni Daddy, ngayon sa pension niya. May pera kasi si Daddy. Naisip namin, gamitin na lang for pambili ng e-bike. Kasi gusto ni DTV bumili ng e-bike. Para meron silang nagagamit. Kasi may hardware dito, as in walking distance lang naman. Tsaka isang tricycle distance. Doon sila lagi bumibili. Mga semento, mga bakal. Pero hindi siya kaya bit-bitin pag walking distance. Kaya nagka-car pa kami. O sila. So naisip niya, the best thing is, yun nga, e-bike. Para convenient pag namimili sila. Kaya bumili ng e-bike. Kasi ginamit namin yung pera ni Daddy. No? Tapos nung dumating dito, deliver dito, ang tagal din nila. Yung upuan hindi nabubuksan. Parang nata-transform. Okay naman daw yun nung umalis sa showroom nila. Kahit taka-taka din sila na hindi mag-open. Ang tagal daw talaga. Sobrang tagal. 30 minutes silang tinatry open. Ayaw talaga mag-open. Sabi ni Don, baka daw si Daddy yun. Baka ayaw niya ng e-bike. Baka nakaupo lang siya. Kaya hindi mabuksan.
Pero nung sinabing, bibigyan na lang po namin kayo ng free washing machine, parang gano'n. May free washing machine naman po. Siguro naiya sila dahil sa abala or dahil baka sira na. Biglang nag-open na. Sabi siguro na, okay na sa akin yung free washing machine. Isang araw lang yun. Grabe mga kababalaghan na pinaparamdam nito ni Daddy. Pero yun nga, natatawa kami. Iniisip lang namin, si Daddy ba yun? Daddy ko yan. Tapos nung kinakalikot ko yung mga gamit nila ni Mommy sa room, kasi nga, in-organize namin dahil inaayos. Well, marami naman na kaming nakitang mga love letters nila ni Mommy. Sobrang dami. The whole time na nag-renovate kami dito, like kami may nakikita. Pero mas marami nung yung room na yung nililigpit namin. Tapos sobrang dami ng mga kalandian nilang dalawa, no? Binabasa-basa ko. Tapos biglang habang binabasa ko, bumagsak din bigla doon sa cartoon dahil wala namang tao doon. Siguro pinipilan niya ako, Siren, tigilan mo yan. Huwag mo basahin. So, yun lang. Ang cute ni Pops. At least, nagpaparamdam siya na ganyan-ganyan. Walang mga pakitaan, pero mga ganyan. We really feel his presence. Na funny. Yun lang. Chika ko. Kain na kami after ayusin ni DTV to. Barkley, umagawan si Wagyu. Wagyu lang magdi-dinner. Si Barkley, tsaka si Botch, yung aming mga senior dogs, once a day lang kumakain. Kasi senior na nga sila. So, mahirapan na sila sa digestion. So, they just eat every lunch. Si Wagyu naman, 3 times a day. Pero next month, pag 6 months na siya, 2 times na lang. Pero hirap na hirap si Barkley, tigilan yung sarili niya. Ayan na naman siya. Umaali-aligid. Para pag may nahuhulog or umalis si Wagyu, aatak siya kaagad. Kakainin niya kaagad. Good morning, guys. It's the next day already. This is my point of view. Nagbibihis. Wow, you're wearing Kuya Barkley's t-shirt. How about Barkley? Where's Barkley's clothes? My shoes. Oh, there. Ayun, ang favorite pa rin yan. Ano nakalagay dyan? Still the favorite child. Yan ba yan? Ay, shoes. Malapit na kayong mag-share ng clothes. Wagyu, you're getting so big. Wagyu. Yan mo na mag-bihis si Kuya. Ay, sus ko. Wow naman, ang pupogi, oh. Let me see, let me see. Come here. Oh, there, you got the treat daw. Oh, look, oh. Sit kayo, sit. Today is Friday. And hindi pa rin ako tapos mag-edit itong Vienna vlog. Bukas na upload ito. Iniisip namin ngayon kami pupunta sa sementeryo. Pero wala pa yung mga flowers na in-order ko. So sabi ko, pupunta kami today kung dadating na yung flowers. Pero wala pa eh. So until now, hindi pa rin kami nakaka-decide kung ngayon kami pupunta or bukas. Pero naisip ko din bigla. Ang dami ko nga palang trabaho and deadline na sanang ginawa kahapon and today. So I don't know pa. We'll see. Mag-edit muna ako yun yung ganap today. And then I'll update you guys later. Pupunta pa natin si Daddy tsaka si Lalo. Mag-exercise na daw si Barkley. Sabi ko, ipapakita ko sa inyo yung update nung ginagawa ni DT. Very good, Barkley boy. Good job. Okay, so this is the current situation of the house. Nakalabas lahat ng stuff na galing sa dalawang kwartong to. Nandyan, tapos yung bed ni Pops. Yun ang aming bagong e-bike. Anyway, ito yung old room ni Atake. Dati double deck yan. So, natanggal na yung nasa taas. Itong bed na lang sa baba yung natira. And then, natanggal na lahat yung kisame. And, room ni Pops tsaka ni Mommy. May closet dyan sa gitna, tapos may wall. Tinibag na yung lahat. Tapos, itong mga windows, binaba nila. As you can see, mayroong mga, ano yun? Semento sa taas. Kasi sobrang nakasagad daw sa taas. Nakanta kasi DTV kung bakit daw ang taas. Nung bintana namin, parang tindahan daw. Hindi ko alam kung bakit. But yun, binaba nila. So, yan. Yan na yung normal na height. And then, ayun din, yung nasa harap. Big windows kasi, tapos ang taas. Sobrang nakadikit sa kisame. Tapos may cabin, no, kita nyo. Hanggang dito, may closet dyan. Si Atake. Tapos si Mami naman may closet doon. Yung originally, dapat dalawa yung door. Pwedeng dumaan dito, pwedeng dumaan doon. Pero doon na lang daw sa kabila. Kasi magiging parang storage na lang siya ng mga old stuff na naiwan ni Mami tsaka ni Daddy. Itong mga to. Yan, yung mga nakaganyan. Parang hindi sila nakalabas. Tapos lalagyan na lang ng regular closet outside. Yan ang ating foreman na mahilig mamitas ng mga bato. Mamitas. So yeah, this is what DTV and Noknok is doing right now. Pero wala na si Noknok, hinatid na namin kagabi. So si DTV na lang mag-isa. Ito yung taas na part nung double deck. Nung bata kasi kami, ayun nga, double deck yun. Kuya, si ate, tapos ako, kasi may hinihila dun. Nauna kaming tatlo dun eh. Then eventually, nung nasa Manila na kaming lahat, kwarto na yun ni Mac tsaka ni Trian. Ayan, and then, this is all the basuras na tinibag. Oh my God, yung bahay namin ni DTV dati. And then, that's the new e-bike of Wagyu. There's so many more basuras here in the side. Ay, Diyos ko, ang dami. Ano ba yun?
So that is the current update of the Lipa House renovation. Final look para makita niyo yung improvement. And naglalagay na rin sila ng insulation bago magkisame. Ay, mag-ano pala si DTV wiring. Habang wala daw si Noknok, umuwi kasi undas. So habang wala siya, si Don lang naman kasi yung nagwa-wiring. So yun daw yung gagawin niya for the lights doon sa loob. Para pagbalik ni Noknok, makikisa na sila. So, wiring and baka daw, gawin na niya yung kama namin. Hanggang ngayon wala pa rin kaming kama. Ito pala ginawa din niya. Before nila tibagin yung mga rooms, wala rin si Noknok. So, mag-isa lang siya. So, yung mga ganito yung ginawa niya. Mga small details. So, he made this console table. It's so beautiful. Hindi pa namin nalalaman na ni Judy. Kasi yung iba dyan, mga albums. Sobrang dami. Isang sako ata. Isang sako plus isang box yung mga photo albums namin. As in, sobrang dami. So, yun yung mga hanapan natin ng storage. But, this one you got from Shopee. Sobrang ganda. Mukha siyang vintage. Tapos itong mga to, yung mga repurpose na kahoy or nara from yung mga dati naming furnitures na nara. Yan. Ito yung saksakan para hindi daw cluttered. And then, yan, ganyan siya. Matago na yung saksakan. Drawers. Tinambakan lang muna namin ng kung ano-ano. Wala pa ako sa mood mag-organize. Ano ba to? O, sige, dyan ka na. We also got this lamp from Shopee. Ito nahanap din namin sa mga gamit nila mommy. Tinanggal na lang namin sa box. This one, padala na dito ko sa box ko from New Zealand. Nagamit pa, ang ganda. Ayan. Lalagay ko na lang yung link nito. Kano lamp. Meron na kasing YouTube shopping. Direct na yung link nitong mga yan. Meanwhile, good job, Barkley Boy. Puro sugat na po si DTV. Ayan yung mga battle scars niya sa pag-build ng bahay namin. And then, ito, akala namin kakasya siya dun sa ilalim. Sakto sana, parang bahay nila. Tiniisip niya gawing parang nook ni na Barkley dyan sa loob. Or ni Butch. We'll see. Wag yung kalat. The art. The artist. Ay, nako, dirty nung post mo. Ah, kasi galing dun. Ay, ebidensya. So, gulong-gulo kami sa pagpaplano sa Undas. First time ko kasing magpaplano sa sarili ko for Undas. Usually, I just go with the flow kung anong sabihin ni Daddy. First time na si Daddy na yung pupuntahan natin. So, hindi ko alam kung paano ba. But we decided to just go to Lolo, Daddy ni Mommy muna today. Kasi dalawang magka-separate na cemetery, tapos magkalayo pa. Tapos, tomorrow, yung Daddy kami tatambay. Growing up, dun kami tumatambay dun sa kung nasaan si Lolo. Kasi yung tito namin, yung kapatid din na Mommy na pilot. Nandun na siya ever since na nabuhay kami sa mundo ito. So, growing up, it was really fun. Yung typical na 31 ng gabi, doon kami natutulog, parang camping. Tapos marami kaming games, marami kaming snacks. Nung kompleto pa kaming lahat dito, buong magpipinsan. And then eventually, nung nasa ibang bansa na silang lahat, wala na, kanya-kanyang puntahan na. Eh, nandun na yun si Lolo ngayon. So, puntahan na lang namin yun doon si Lolo today. And then tomorrow, tatambay kay Pauls. Naka-order na ako ng mga flowers. I ordered 4, you know. 1, 2, 3, 4. 1 for Lolo and Tito Bong kasi isang puntod sila. And then, 1 for Alfred, 1 for Pops, and then 1 for Lolo and Lola na magulang ni Pops. Pero problema ko din, paano pa ba kami bibili ng mga bulaklak? Kasi alam ko nga, mahirap bumili. Sa bayan pa, pag dito sa Lipa, sa bayan nga pala bumibili. Hindi ko nga kasi ito iniintindi before. But buti na lang, si Ate Nancy, yung yaya namin, na nagpalaki sa amin, nandito na ulit siya sa kabilang house. So, siya yung nag-iintindi dun sa kay na Lolo, na daddy ni Mami. So, sa kanya ko pina-order. Dahil siya din yung inutusan ni na tito ko. Alis na kami ngayon after lunch para tanghaling tapat, mainit. Wala pa siguro naman masyadong marami tao. Baka mamayang hapon mas madami na kasi. Tatakas lang tayo dito sa mga bata. Hello, Lolo, and Tito Bong. Dito na lang sa gitna. O, diba? Ang ganda ng flowers niyo palagi. Fresh. Ang lungkot na. Dati nagtatayo pa kami ng mga tent dito. Pag umuulan, tinatakpan ni Daddy ito ng trapal. Kaya para kaming may own area dito. Yan, dito kami lahat ng mga cousins ko. Yung mga cousins ko na nasa New Zealand, yan sila yung mga kasama namin. Ito dyan kami lagi. So much fun. Tapos dito kami natutulog ng 31. Those were the days. Bye! Tayo. 300. Bigla na lang lumikuto si DTV sa Starbucks. Isang init. Yan, naalala namin ngayon pa kaming voucher. Matakot naman to si Buya. Bigla na lang kumakanta. Meron nga pala kaming
mga vouchers. Sa Western Union, 300 na lang. Inubos na namin. So now, we are gonna go home. At kailangan pa nating magtrabaho. Good morning! Happy November! Elf na. November pa. Elf na. We're going to Pops na po. Go to Pops. Here. Agi ko. Dito. Diyos ko, bababalian nata ako. Buti na lang maaga kami pumunta. Tapos may parking katapat na katapat nito ni na Pops. Pero hindi kami prepared. First time kasi namin. Yung mga nakaraang taon, sila daddy ang nagpe-prepare. Ngayon kami na, hindi kami prepared. Wala kaming tent. Ang init. Sorry daddy, wala kaming tent. Lola. Next year, we will be more prepared. Si Judy natatawa. Kasi doon nga sa kabilang cemetery sa Floral, meron naman kami nung bubong. First time ko talagang tatambay dito. We're not prepared. Sunbathing pala kami dito. Buti na lang, meron tayong Shark electric fan. Aka na yung electric fan, Judy. Hindi mo na marunong mag-cellphone. Yung time ko yung anak ko nasa sa San Pablo, si Tuper, panganay ko. Ito, lagi ko. Sabi, hi ka sa vlog. Dito, hi. Hi ka lang. Wala na nga pala. Hi. Okay, babalik sila, babalik. Meron nga pala ako ipapakilala dito sa vlog. First time daw kasi niyang makikita sa aking vlog. Guys, meet my cousin, Carla. Hi! Cut. Hi mga ka-vloggers! Ano ka vlogger? Kumaras kasi! Hi mga kamares! How are you? Please follow. Ano? Ano yung pangalan mo? Ano mo? Channel mo? Wag na. Wala, hindi to totoong pinsan to. Hindi niya alam ang ano ko. Hindi niya daw alam ang channel ko. Si Kumari yun! Basta ko yung Kumari. Follow nyo. Hi mga ka-vloggers! Ano ka? Bahala ka. Buti pa to. Sabi, say hi! Sabi. Which one? Sabi, hi ikaw. Uy, tama na Ito naman, tuloy-tuloy ang ano. Bigay naman ng bigay mga lolo. Oh. Hala! Nakadalawang chips ka na. Chips pa yan dun. Okay, we're now just walking to my best friend's place, si Alfred. Dala ko siyang flowers. Here, Besh. Meron ako susi. Hi, Besh. Ang sarap lamig. Hi, Tito, Tita. Hi, Beshi. Ngayon lang ako nakapunta sa'yo ng Ondas, ha? Napagod ang mga bata. Sobrang init na doon. Umuwi na kami ng mga lunchtime. Hinantay lang namin magdatingan lahat. Tapos nagpa-pizza si Atake kasi gamit niya yung costume ni Pops kagabi sa Halloween party. Tapos nanalo doon ng best in costume. So, dinambili niya ng lunch kanina. So, after, nag-uwi na kami kasi sobrang init. Pero naiwan pa siya doon. Itong mga bata, super init na. Tanghaling tapat na kasi. So, it's now 12:15 and uwi na tayo. Next year na lang tayo tatambay ng mas matagal. We will come prepared next year. Yung may pakusina, pabanyo, charot. Para hindi na mag-rent kasi every year na yun naman pupunta. Harap kami ng bubong na pwedeng gamitin doon every year. Pagod kayo? Oh, good. Namiss ang aircon. Pero saktong-sakto talaga na buti nagpunta kami ng very early ng November 1. Mamayang hapon paggabi siguradong punong-puno na. Nag-sunburn ako agad, oh. Sunburn malala. Doon sa sementeryo kanina. Tapos nangitim yung pimple ko. Ba yan? We just finished the massage. Sobrang nakakapanghina kasi yung init kanina dun sa sementeryo. So, when we got home, nagpahinga. Well, ako lang pala nagpahinga, tsaka itong dalawa. Kasi pagod na pagod din sila. Tapos naligo ako. Si DTV tuloy-tuloy siyang gumawa agad. Tapos sabi ko, mag-book pala ako ng massage dun sa pinubok namin lagi dito sa Lipa. La Luna massage. Buti na lang, ang bilis nila mag-reply. Ang bilis nila nakapagpadala ng mga therapists. 5 to 6 kami nagpa-massage. Ngayon, nagkatabaho na ulit siya. Bumalik na ulit siya sa
Ano ba tong dalawa? Kaka-massage ko lang eh. Napakagulo. Yan sila magmahalan. Sige, pag ako pati ako nakagat nyo ah. Agay ko. Boosh. Agay ko. Good morning guys. It's already the next day. May batang makulit. Ano na siya? 5 months. Magsi 6 months na siya in 2 weeks. And simula this past week, ang hirap niyang pakainin. Eh, madali naman tong like patakaw naman siya. Pero this past few weeks, ang hirap niyang pakainin. Tapos nag-research si DTV, baka daw sobra na kami magpakain. 3 times a day kasi siya. So sabi, pag nag 6 months, 2 times a day na lang. Eh, magsi 6 months naman siya. So, since ayaw niyang kumain, hindi na namin... Sayang din nakikita. Since ayaw niyang kumain, nag-decide kami today, hindi na namin siya bibigyan ng breakfast. Kasi yung breakfast niya, kakalkalin lang niya kung ano nang nilalagay namin treats at hinahalo para kainin niya. Kakainin lang niya yung kaperasong pang-uto namin, tapos iiwan na niya. Pero ngayong umaga, may hinahanap siya. Siguro nasanay siya sa routine. Mga pinaglalagoan na lang kasi niya. So, today, we'll just give him lunch and dinner. Kaso ngayong umaga nga, parang may hinahanap-hanap siya. Bigyan ko na lang sila ng dalawa ni Barty ng kanilang peanut butter. Hirap mag-vlog nitong ano. Ang gamit ko sa buong vlog na to, tinry ko kasi na hindi ako magagamit ng camera. So, I'm just using the iPhone 17 Pro fully given. Nahirapan ako kasi yung pwestuhan lang. Hindi naman sana nahirapan na Pero yung pagpwesto, nasanay ako na may stand kasi or didikit-dikit ko para iba-ibang angles. Pero yung phone, yan, ganyan. Anyways, yeah. So, today is November 2. Hindi na siguro kami pupunta sa cemetery today. I'll just light up a candle for Pops and Lolo and Tito Bong and Lolo. And ang dami ko na palang pagsisindihan ng kandila dito sa bahay. Anyway, this is their peanut butter. Pang ilan na nila to as in. Ginagawa ko iba-ibang flavor ng Poptella. Ang may-ari nito, vegan. Si Baltic. The brand is Baltic's favorite. Ayan, siya yan. Tuwa ako sa pamilya nito sa Facebook. Hindi ko alam na sila yung may-ari. Parang nag-message lang sila sa Instagram, parang nag-thank you sila na pinopost ko. Kasi sila pala yung may-ari nito. Iba kasi yung peanut butter na binibili ko before. Tapos ang bagal ng shipping. Tapos nahanap ko to randomly. Natuwa ako kasi Poptella. Ito na yung binibili ko. It's mabilis mo. Very good boys naman. Waiting patiently. Okay, you ready? Who's ready for peanut butter? Ush, Kuya Barkley. Oh, good boy, Kuya Barkley. Wow. Ayan, ganyan. Iba-ibang flavors. Tapos binili ko tong suction thingy. Ayan. Para dyan ko nilalagay. Dati kasi binibigyan ko lang sila ng isang kutsara at pinapadilaan ko. Naisip ko ito para habang may ginagawa kami, busy sila. Pero si Wagyu, marunong na, inaangat-angat na to. Who goes first? Si Barkley muna. Kasi mas matagal si Barkley. Si Wagyu sobrang bilis eh. Wait, Barkley, wait. Ay, wait pa. Wait. Pa ako nag-go eh. Wait. May nakadila na. Look at me first. Good boy. Go. Huggy's turn. Here. Oh! Sit. Wait ha, wait. Wagyu, look at me. Wagyu, look at me. Wag sa peanut butter. Good boy. Oh, go na. So today, ang goal ko sa buhay ay ma-film ko na. 4 yung kailangan ko i-film. Maka-film ako kahit isa lang. Yung Lovito na long vlog. Kasi kailangan na niyang ma-edit dahil kailangan niyang lumabas next week. Tapos, kailangan ko din matapos yung Vienna vlog. Sunday na today, hindi ako nakapaglabas ng vlog kahapon. Although natapos ko naman yung pagkakat. Yun yung pinakamahaba kasi yun na yung last week namin. Tapos 6 days. So, sobrang haba niya. 1 hour vlog siya. Galing sa 3 hours. So, ang tagal ko siya. 1 linggo ko siyang kinakat. Tapos, kahapon sana, pag uwi namin from the cementerio, lalagyan ko na ng effects, music. Ang tagal din nun. Matagal mamili ng music kasi may paglayan ng effects for me. So, hindi ko nagawa kasi sobrang sakit nga ng ulo ko, di ba sabi ko? Hindi naman sakit ulo ko, nanghina ako after. Dahil sa init. So, hindi ko nagawa. Ngayon ko na lang siya ilalabas. Ang goal ko, mailabas ko siya ngayong Sunday. Tapos, last vlog ko na yun pag-edit. Kasi after nun, si Kataka na ulit mag-edit. Kaya, yun ang goal ko today. Makakapag-upload ng vlog and makapag-film ng vlog na i-edit ni Atake. But first, coffee and tinapay. Habang nag-peanut butter ang mga anak ko. Tahimik ang buhay. Well, I'm having coffee. Let me show you some PR packages that I got. Mga natanggal ko na sa packaging.
This one is from Penny Pairs. So, miss ko tong Penny Pairs, ha. Tagal nilang hindi nagparamdam sa akin. But, biggest sale nila, 11/11. Kung hindi pa kayo ready bumili ng mga real gold jewelry na everyday, then go to Penny Pairs. Sobrang dami kong Penny Pairs. Walang nagta-tarnish kahit isa. Most of yung mga suot ko are real gold. Pero, I've learned my lesson kasi nga ang daming beses ko lang nawawalan. Especially kapag nasa beach, nagta-travel. Di ba nga non-tarnish ko kapag nagta-travel para less sakit pag nawala ko or ano. 11/11 is their biggest sale of the year. Oh, so check it out. Sana lumabas to before 11/11. Pero ipopost ko rin naman to sa Instagram. Mag-aaway na yung dalawa. Teka lang, nag-unboxing ako kayo mag-ingay. They made me choose 2 pairs of anything from the collection. And 2 hikaw yung pinili ko. Gustong-gusto ko yung kanilang mga chunky earrings. Kasi hindi naman ako bibili ng real gold na ganito ka-chunky kasi ang mahal. Tapos di ko naman masusulit or magagamit palagi kasi pang mga don niya, madam. So this is the first one. Yung mga nakikita niyong chunky earrings na suot-suot ko kapag naka-band ako, most of mga ganun ko yan, Penny Pairs yan. Or mga not real gold. Gold-plated but not pawnable. Ayan. Very dressy for this coming holiday season. Para bagay kung may mga events, Christmas parties. Ang cute nito. Super pretty. Tapos naka-band ka, walang necklace. Diba? So nice. Thank you so much, Penny Pairs. Tapos, ang ganda nito pang gift, guys. Kasi, ganito siya. Naka-pouch. And then, naka-ganito. And then, naka-ribbon pa yan siya. Tapos, may pouch pang ganito. O, diba? Kompleto Ricardo. So, matutuwa yung pagbibigyan nyo. Next, I got something from... I'm so happy also. From Good Molecule. Second package ko ito from them. Pero yung isa last year pa ata. Ang ganda ng pouch, first of all. And ito lang ang ginagamit kong retinol cream. The very first time I tried retinol, ito yung ginamit ko. Ni-rave ko yun ng ilang beses sa YouTube ko tsaka sa Instagram ko. Lagi ako nag-hope na padala nila ako. Ang pinadala nila sa akin the first time ay pimple patch. Though, sobrang ganda rin. Kaya natuwa ako dahil na-discover ko na maganda yung pimple patch nila. But finally, they sent me the retinol cream. So if you are looking for a retinol cream to start your retinol journey, I can really recommend this. I have very sensitive skin, as in sobrang bilis ko mag-breakout kapag hindi ako hiyang sa product. Kung fina-follow niyo ako ever since before, nakikita niyo randomly dati lalo. Pag lagi ako nag-experiment ng kung ano-anong skincare yan. Ang bilis ko mag-breakout kapag hindi ako hiyang. But ever since I used this retinol, or pag ginagamit ko to, never ako nag-breakout. Nag-stop lang ako kasi nag-carbon facial ako sa Let's Glow. So pagka nagka-carbon facial ka, wag ka daw kasi mag-retinol kasi masakit. Numinipis yung skin mo. So, nag-stop ako. Pero when I stopped doing the carbon facial kasi wala akong time, di bumalik ako ulit dito. And then, nung naubos ko siya, hindi ako ulit gumamit. Nakatatlo ata akong ganito. After ko maubos yung pangatlo ko, hindi na ako ulit bumili because may mga treatments ulit akong ginagawa. But, I really, really love this one. It's really gentle. Basta make sure also, if first time mong gagamitin, to do the sandwich method 3 to 4 times a week. So, ginawa ko nung una, once a week lang. And then, after 2 weeks, ginawa ko na siyang twice a week. After 2 weeks na okay pa rin, ginawa ko na siyang 3 times a week. And then, I stayed there 3 times a week. Ganun. So, ang sandwich method is sandwich mo siya ng moisturizing skincare mo. So, what I do is facial wash, tapos toner, tapos I put a hydrating serum. I use hyaluronic acid na serum, and then I put this, and then I put moisturizer. Or anything hydrating pa. Kung meron ka pang another hydrating serum, tapos yung moisturizer. Basta sa ilalim niya, merong something hydrating, bago hydrating something again. Yun ang technique para hindi ka mag-purge or mag-breakout. But again, it's iba-iba naman tayo ng skin type, so it will still depend. Pero yun yung ginawa ko. At never ako nag-purge. They also sent me lightweight daily moisturizer. Ito, hindi ko pa natatry. So yeah, maybe you can use this together. So, hydrating serum, this one, and then this one. Ayun, nakalagay naman din pala dito ang steps. Ano siya? Kung lightweight talaga siya. Lightweight to. Parang yung gusto ko, yung gentle cream. Namimiss ko na gan yung mga skincare ko na ginagamit. Tsaka mag-try ng mga bago. But again, naka-PRX Plus kasi ako. Alam niyo na yun, sinabi ko na yun sa mga vlog. Ay, ang saya! May poison. Saktong-sakto kailangan ko dito. Alam mo ba, sobrang dami namin ganito kasi nga favorite to ni Pops. So, banig-banig yung ganito namin. Tapos si ate, natuwa siya. First time niyang matry nung andito sila. Nung nawala si Pops, yung banig-banig ni Pops, pinadala namin lahat sa kanila. Wala nang teka sa amin. Kasi ngayon, pag kinakailangan ko, kagaya ngayon na I'm congested, wala. Yay! Thank you so much! Ayan na to. Ay, ang galing. Ang galing naman ng gift nila. Very useful. So,
Start your retinol journey at 1/4 life. So, instant clarity for stressful days. They also sent this for clean screen, pampunas ng cellphone pagka madumi. Adulting Things Survival Kit pala to. And then, your first grown-up skincare move. Ayun, yung tama yung sabi ko sa inyo. If you want to start your retinol journey, then eto nga, kasi it's gentle for everyone to try. Well, not everyone siguro, but for majority to try it. It's one of the gentlest retinol you can find in the market. And then they also sent CVV stickers. CVV stickers to protect your card info like a... Ba't kulang yung sentence? Anyway, thank you for this. Wala akong ganito. So, kailangan ko to dahil masyado nung maraming hackers nowadays. And then, ideal for yun, di ba? Ideal for sandwich method pairing to gently introduce retinol into your adulting routine. Oh, yung mga pinagsasabi ko kanina, yun na pala yung mismong sinabi nila. So, tama nga sila. Perfect together. And then, add lang hyaluronic acid before this. Thank you so much. I love this kit. It's very well thought of. Next, I have something from Fresh. As always, I always have something from Fresh. Every week. Minsan nga, 2 pa per week eh. Thank you so much. So this is toothpaste and breath mists. Binadala na nila ako nito dati. Ay, ang saya kasi merong small version for traveling. Sakto. So ito yung mga ginagamit namin dito sa Lipa. Dito na kasi ako nagpapadala ng PR package sa Batangas. And then yung gamit namin sa Manila, yung aking mga Marvis na toothpaste. This one is a whitening toothpaste. Ultra Cool Mint. And then, ito, super duper love ko din. Dami. Thank you so much. Yung mga mouth sprays nila. Ang cute pa kasi maliit. Tapos, hindi ako magaling sa maanghang or spicy or masyadong minty na bagay-bagay sa bunganga ko. But these ones are very lightweight for my bunganga. Okay? That's all the PR package. Yun nga lang ba? Teka nga. Yun lang pala yung hindi ko pa napapakita. Yung iba kasi napakita ko na sa Instagram and other platforms. So, trabaho na tayo. Mag-edit na ako. This is how our house looks like outside. Yung aming old house. The old trailer. So, nakatira na dyan ngayon ay si Noknok, yung helper ni DTV. Sabi namin, papamana na namin sa kanya ang bahay. Lupa na lang. 3 anak nun, sabi namin. Lagyan niya ng second floor. And then, all of the kalats. Only kalat. Papahakot, tas mapupuno na naman. Ayan, ang dami. Oh my gosh, can't wait for this to all be over. And maging clear na ulit tong aming garahe. Ito yung harap ng house. This was Pops' room before. If naalala nyo, dyan si Pops. Tapos nandito kami ni DTV. Kung bago kayo dito, kaya ito ginawa ni DTV. Para kami nagka-camping sa labas ng kwarto ni Pops pag andito kami sa Lipa. Kasi wala kaming room dito dahil hindi na kami taga dito. So para magkaroon kami ng own room, gumawa si DTV ng camper van while we're here. Tapos mabantayan namin si Pops. Tapos yun yung room namin dating magkakapatid. 3 kaming sabay-sabay na nandito. Ate ko, kuya ko, tsaka ako. So 3 kami doon. Tapos si Trian tsaka si Mac, syempre baby pa sila. Kasama sila ni mami tsaka ni daddy dito sa room na to. And then eventually, si kuya lumuwas na. Si Trian lumipat doon. Si Mac katabi pa yun yung parents. Parang ganon. Never kami nagkaroon ng own room. Kasi ayaw nila dahil gusto daw nila bonding kami magkakapatid. Si daddy pala may gusto nun. Gusto niya magkakasama kami lagi. Ayaw din niya ng hagdan. Ayaw niya ng second floor. Kaya ang bahay namin pahaba lang ng pahaba pa ganun. Hindi nalalagyan ng taas. Though si mami gusto niya may second floor. Are you done with your business? Parang white na buhok ko. So that's dry shampoo. Hindi ako tuloy-tuloy makapag-edit. Kasi itong anak ko, bored na bored. May iyak kasi wala nakikipag-play sa kanya. Lahat kami nag-work. Tapos si Bartley tulog. Tapos nagka-cry siya. Makakatakot siya sa akin. So now, after 15 minutes pa lang ako nag-edit. Nandito na ulit kami sa labas. That is the struggle of having newborn puppy. Always needs attention. Tinatawalan niya si Barkley. Nagmamakaawa siya makipag-play sa kanya. Hindi siya pinapansin. Bagyo! Bagyo! Nini? Kami na, my love. Ay, naku. Kumuta. This is also why we chose to stay here in Batangas. Para malaki yung running area nila hanggang doon sa likod. Kahit na sobrang gulo pa and sobrang wasak-wasak pa yung area. But at least he has enough running area. Paikot simula doon, paikot dito, hanggang doon, paikot doon sa likod. Pag sa Manila to kawawa naman. Hindi namin alam kung saan namin nalagay energy niya. Pag sobrang nagzuzoomy siya,
pinapalabas lang namin siya, tapos pabalik-balik lang siyang ganyan. Kung sa townhouse lang namin sa Las Piñas gagawin, my God, masisira yung buong bahay. Grabe mag-zoomies. Dito rin lumaki si Barkley. 4 years old na siya nung nilawas namin sa Manila, kaya calm na siya. And pag kailangan niyang mag-run, inaalpasan lang namin siya dun sa compound. Buti na lang na nasa loob kami ng compound, so nakaka-run around din dun. Pero si Wagyu, dito din namin papalakihin. Pero ang balak namin, mga around pag 1 year old na siya, after siyang spay-neuter, ano ba yung paglalaki? Kapon, baka pwede na namin siyang iluwas. Sila ni Barkley. We'll see. Si Barkley kasi hindi siya nakapon. Maraming lahian si Barkley. Pero ito balak namin ipakapon ito. So, yeah, yun yung goal namin. Dito palakihin sa probinsya. Parang bata talaga. Dito palakihin sa probinsya habang super dahil pang energy. And then, Manila na kami. Sakto din naman, pag natapos tong renovation, Manila na kami. Pero hindi rin namin sure kasi parang gusto namin dito na talaga din sa probinsya. I don't know, we'll see. But buti na lang, we have this privilege of having a probinsya while having this little puppy. Siguro kung walang ganito, kung nasa taga Manila lang kami or walang chance na dito kami mag-stay, hindi ako mag-aampon ng newborn na beagle because they have so much energy. That's why, bago mag-ampon talaga or kumuha ng bagong dog, marami talagang things na dapat i-consider. Hindi pwede yung basta lang mag-aampon, hindi aaralin kung ano yung ugali ng dog, and then pag nasa kanila na ikukulong na lang, or hindi na alam kung anong gagawin. Hindi nabibigay yung proper na pag-aalaga kasi nakyutan lang. So, that's not how proper pet parenting should be. Guys, 1 buwan bago ko inisip kung tatanggapin ko si Wagyu. Hindi ko kaya. Pero so far, 4 months in, and, ay hindi, 3 months, kasi 2 months na siya na nakuha namin. I think we're doing okay, with the help of Judy. Enjoy siya dito sa mga kahoy-kahoy, tsaka tsaka bato-bato ng ama niya. Yan, favorite niya, playground ng ama niya. Palagi siyang may dalang bato and kahoy. Help ka na lang kasi, help ka dun. Kala mo lagi foreman siya Pati outside lang, ha? Very good. So, I always have treat sa bulsa ko pag nandito kami sa labas. Yun din yung turo ko kay Judy. Para every time magpapati siya habang nandito sa labas, we reward him para alam niya na dapat dito siya sa labas nagpapati. Tapos pag nasa loob, automatic naka-diaper na lang. Pero as much as possible, nilalabas namin siya at least every 2 hours. Oh! So, inside na, may baon na naman siyang bato. Tingnan mo. Ready na siya pumasok pero may baon siyang bato. Ano naman nasa bibig mo? Oh, halika na. Halika na. Come here na. Let's go. Ay, bye-bye. Let's go na inside. Oh, you can bring it na. Ay, pesting to. Food! Si Barkley boy, ayun, sleeping. Tapos nakakatawa kasi. Ito yung nalagyan niya ng toys. Pag nakalagay dyan, umiiyak siya. Hindi siya marunong kunin sa loob. Kaya, tika mo ito. Nakapasok kanina. Sabi ko sa'yo tagal mo Ito na. Sige, dala-dala yung bato niya. Baon na namang bato. Halika na! Ano ba daw? O sige, you can bring it nga. Tagal. Pumasok na yung lamok. Hurry up! Dadali ko yan dyan sa upuan ni Pops. Kaya nilagyan namin ng sapin. Kasi automatic siya pagpasok dyan dumidiretso. Dirty na. Ano naman yan? Let me see. Let me see. Bato. Bato ang gusto lagi. Yun, pag nakalagay doon, umiiyak siya. Hindi niya alam kunin. So, pag umaga, sabi ko kay Judy, buhos lang sa sahig para he can play with whatever. Tapos sa gabi, nililigpit na lang. Okay ka na dyan sa bato mo? Mag-diaper ka na uli. Let me go back to my editing. There's Kuya Bart. Isush! Wait. Ligat mo na. Nakita makalong. Malikot kasi ang anak ko. Gutom na ang batang hindi nag-breakfast. Ang batang hindi nag-breakfast. It's now 11:37. Nagnap lang to after mangulit. Nagnap. Ganyan siya ng ganyan dito sa baba ko. Nagpapabuhat ang bigat-bigat na kasi. Bigat na. Pero sure ako gutom na to. Sabay-sabay tayo kakain para hindi ka mangungulit habang kumakain kami. Hi, kumares. Say hi to your titas and titos. Pagkatapos mag-lunch, mag-film muna ako kasi pag di na naman ako nag-film, tatamarin na naman ako mag-film mamaya. So, nasa 20 minutes pa lang ako ng vlog.
1 hour and 17 minutes yung kailangan ko lagyan ng effects. Kaya gusto ko sana matapos ngayong umaga tong vlog kasi negative. Kasi yung batang kailangan ng attention lagi. Good morning guys! Today is a very bagyo day. Anong araw ba ngayon? Tuesday? Tuesday ba ngayon, Judy? Yeah, Judy. Yan na naman. Mga hindi kasi lumalabas ng bahay. November 4, Tuesday ngayon. And it's typhoon day. Kahapon tsaka today. Hindi ako nag-vlog kahapon because filming day ko. Tapos dumating pa yung pest control. So, sobrang busy kahapon. Tapos, di ko natapos dahil nga bumabagyo. So, pangit ng lighting, ang makakatamad. So, let's get ready. But before that, napakita ko sa inyo yung pinamalengke ni Judy. Dito lang kasi sa walking distance namin, may mga small talipapa. Diyan na namimili si Judy everyday. Pero, we decided to change or switch yung pagkain ni Wagyu. Kasi nga, nagiging picky eater na siya. Hindi na rin namin siya binibigyan ng breakfast, lunch, and dinner na lang. Tinesting muna namin boiled potatoes and carrots. Tapos half ng kibbles niya. Tapos yun, ang saya niya. Nagustuhan niya. Tapos si Bartley at saka si Botch, gusto rin nila. So, pinapalengke na lang namin si Judy to buy a lot para makamura. And first time na malengke ni Judy dun sa bayan. Sa Lipa mismo. Sinulit na ni Judy. So, we got this. Siyempre, ito unang-una kong mga binilin. Yung mga kakanin. Yung tamales with sauce. And then, nagpabili rin ako ng suman. Excited ako for merienda. For breakfast sana, kaso nakalimutan namin. So, nag-breakfast kami ng bread kanina. And then, also, one of our most favorite things from the palengke, yung Mami and Siopaw ni... Anong title nito, Judy? Hindi niya alam. Siya bumili. Judy talaga. Nene? O basta ne. Kung tagali pa kayo, alam nyo na. Yung famous Mami and Siopaw nila. Merienda namin later. Saktong-sakto sa mabagyong panahon. So yummy. Nagpabili na rin kami ng mga kung ano-anong fresh stuff. Ito uulamin namin ngayon. Crab and yung tahong. Dami naman pala, Judy. Naka 4,700 si Judy. Sabi ko, ang mahal. Ay naman pala, ang dami na. Ano yan? Yan yung giniling. Ito. Pinaghiwa-hiwalay mo. Ayan. Tapos, yung mga gulay. Tama? Mga gulay na mga nitong dalawa. Ay, may nabili kang fruits. Ano binili mo? Yan, ang dami. Ay, unboxing, Judy. Palengke haul! Ay, hindi. Huwag mo munang gawin yan kasi may merienda tayo mamaya. Para sa minatamis na saging. May pakwan na yellow. Yehey. O, yan. O. Ito pang haul mo, Judy. Yung gulay ni na Barkley. So, sayote. Ito yung mga pwede sa dogs na gulay. Pwede din yung mga broccoli, cabbage, potatoes, okra. Pero ito lang muna. Ayan. So, sure nang gusto nila tong dalawang ito. Ito, sinearch ko, maganda daw to for them also. Yung kamote, sweet potatoes. Tapos sayote also maganda for them. So, para may variation. Ipapakulo lang ni Judy itong mga to. Tapos, nasa fridge na. Kukuha-kuha na lang dun. Yan. Ayan, dami naman pala. Narating ng ating 4,700. Dami din. Ayan. Ang saya. Ang saya tignan. Yun lang. Right, Pretty Boy? Good morning. Meron pa? Ano pa? Meron pa daw. Hiwas? Oh, meron pa pala. Ayan, nakapag-ano na pala si Jude. Hiwas. Si Wagyu ay nanap na. Ayun. It's already 9:30, so nap time na siya kasi aga namin gumising. 6 umalis si Judy, mga 6:30 ata nangising na si Wagyu. Eh, ang gloomy. Tapos nilaro namin siya ng nilaro. Ayan, ngayon. Wala nang palag. Tulog na. Hindi ko na siya sinasama dito sa loob. Kasi masyado nang malikot. Nahirapan ako mag-film or magtrabaho kapag andito siya dahil suway ako ng suway. Tapos hindi na siya kasya. Diba dati nilalagay ko siya sa crate na yun. Hindi na siya kasya. Ito naman si Barkley. Gusto lagi natutulog dito sa... Dito. Shh, Barkley. Oh, masira yan. Gusto niya lagi natutulog dun sa loob ng kalat dito sa story. Kasi siguro cozy. Ayan din siya lagi. Barkley, masira yan! Ang kalat nitong room na to kasi dami kong damit, grabe. Tapos yun mga gamit nila Wagyu. Ito yung future room ni Judy pero hindi pa siya dyan natutulog kasi magulo pa, nag-renovate pa. Marami pang bagay na hindi tapos. So, andun siya ngayon sa kabilang room kasama ni Botchi. Kahapon nag-makeup ako. Grabe, parang hindi na ako marunong mag-makeup. Dahil ilang araw na naman akong rotting dito sa bahay. Kaya tinatamad ako mag-ayos. Pero kailangan ko nga mag-ayos para mag-film.
eh, gagawin ko nga sana isang make-upan, tas 4 na videos. Hindi ko na-achieve. So, kailangan ko na naman mag-makeup today. I finished the 2 things na kailangan kong i-video. Ito na lahat yung binili mo? Akala ko ito na lahat. Na-steam na ni Judy ang pagkain ng mga alaga niya. We are currently gonna have our merienda. Wait ba ito? Taroo! Sarap! Kaya init lang yung siopaw tsaka yung soup ng mami. Ito pala yun. While we are waiting for the merienda, let's unbox this one. My trash bags from EcoFam. I really love them kasi even yung kanilang packaging, a part ng parcel are biodegradable. They sent me this once, tapos last time yung refill ko, sabi nila lagi na lang nila akong papadalan. Kaso nahiya na ako, so ngayon na kailangan ko mag-refill, umorder na lang ako sa Shopee. Kasi message sila sa akin, huwag daw ako umorder next time. Papadala na lang nila daw ako. Pero nahiya kasi ako. But anyway, sakto naka-buy one take one to. So I ordered medium na trash bags. So these are compostable bags. Tapos may expiration date siya, kaya hindi pwedeng bumili ng madami. Although, pag nag-expire siya, pwede pa naman for yung mga light na. Eh, kasi everyday naman yung basura, ganyan. Ito na, wait dito. Tapos naging yung nap time niya. Pinag-nap ko kasi sila habang nag-work ako. 3-pack, tapos buy one, take one. So we have 6 of this medium. Kung may mga small sila, pwede niya nangin yung inyong mga poop bag. Pagka may mga pinapamigay ako or pinapadala or kailangan ipa-ship, we always reuse, sinira na yung we always reuse the packaging na mga nagpadala sila ng extra. And next time, just message us. No need to buy. Love Kat. Thank you so much. They sent extra trash bags na size medium also. Yay, ang dami. Thank you. Ano yung sinasabi ko? Umuusok-usok dito kasi dito yung diffuser. Ano yung sinasabi ko nga? Sabi ko, kapag mayroon ako mga pinapamigay, pinapaship, or yung mga pasabas, anything na ipapamigay ko na bagay, I package it with either itong mga to, or yung mga bubble wraps, tsaka yung mga packaging na mga PR packaging na tatanggap ko. So we always reuse. Even si Nini Coracha, ang gamit nilang pang packaging is yung mga recycled or yung mga galing sa mga shinaping namin. We don't throw packaging, yun ang gusto ko sabihin. So we always keep it and then we use it pag kami naman ang kailangan mag-package. Kaya if wala nun, then ito yung ginagamit kong mga to. Most of us buy trash bags kasi kailangan natin. So ganito na lang yung bilhin nyo, yung plastic-free na trash bag. Kasi these are compostable. Especially yung mga nabubulok na food nyo everyday. So, sa ganito nyo na lang ilagay para sakto. Pag tinapon nyo, lahat sila nabubulok. Pwede nyo silang ibaon kung meron kayong garden. Pwede nyo ibaon, bubulok sila all together. And then, if meron kayong mga businesses, mga parcel, meron din silang mga ganito, compostable mailer. Pwede nyo yung orderin sa kanila. Super duper love that. So, ang favorite ni Judy na gamit is medium na trash bag at saka large na sando bag or small na trash bag. Yun ang mga in-order namin. Buti na lang may naabutan akong isa na lang na large na sando bag. Bumili ko na sando bag. So, there. And then I also got this from Colorette. Uy! Happy 10th birthday. So they brought back the Velvet Tint Blurring Lip Tint. Pili ko pa naman sa mga velvet lip tints lately. Di ba favorite na favorite ko yung sa Roman. Yun yung gamit ko madalas. Yung sa Arcadia Beauty, hindi ko masyado nagustuhan yung velvet lip blur nila or lip tint. Gusto ko yung kanilang lip tint. Ayoko yung velvet. Gusto ko yung formulation kasi minty, pero hindi ko gusto yung mga shades. But, ang dami, parang ang gaganda. Nahihirapan na naman ako nito. I'll probably just watch this sa TikTok. Teka, mag-swatch nga tayo ng isa. Ay, ang gamit ko palang lipstick ngayon, Colorette din. Jelly Kiss. Let's try this bago tayo kumain. Timukbang ko nga to kung long-lasting. Pretty ng packaging. So, this is the Truffle Kiss. Ay, ang ganda. Parang yung galing sa Thailand na brand. Yung gustong-gusto ko din na nauso. Ay, ang ganda ng color nito. Ay, ang ganda. Oh, it smells vanilla. Ay, ang ganda, Mars. This is Truffle Kiss.
Kain na po tayo ng siopaw and mommy with the truffle kiss. This is how it looks like after I did my mukbang. Vertical yung ginawa kong mukbang para sa TikTok. Sarap. Nakadalawang mami ako. Tsaka dalawang siopaw. Eh, pareho kami. Tig-dalawang mami, tig-dalawang siopaw. But, ano yun? Nagpimple ako? Wala. Oh my God, ngayon ako nag-makeup, nagka-pimple pa agad. Si DTV, kain carpentero. Ako kain content creator. Ang dami ko yung kasing kinreate na content today para ako nag-mass creation today. So, deserve ko ang dalawang siopaw, ang dalawang mami. Grabe, sobrang busog ko. But, ang galing. Nag-stay siya. I mean, maraming mga natanggal, pero nag-iwan pa rin siya ng stain. That's really nice. Siguro kung mas dark yung ginamit ko, mas maraming pigment yung matitira. Excited akong is-watch yung lahat ng other colors. Before I end this vlog, a little update again sa ginagawa ni DTV. Hindi ko kasi alam kung kailan ulit ako mag-start ng next vlogs. Mabilis siyang gumawa. Baka malaki yung maski. Let's see what is the what is the update? Tada! Wow! Meron ng wall. So, itong room na to, yung room namin, lumiit siya. Pero malaki pa rin. Ayan, hanggang dito na lang. And then, this is gonna be a big walk-in storage. Yung kagaya ng mga storage namin dun sa Manila. Ayun, hanggang dun. Yung pala, meron na palang border dun. Kita nyo ba? This is a storage room. Dito ang entrance sa kwarto ni Mami at saka ni Daddy. Ayan, ang ginagawa. Ayan, umulan na naman. Ang ginagawa niya yung mga wiring. Tsaka ito, ready nang magkisame after the wiring. Tsaka ready nang lagyan ng walls. All by himself. Walang helper. Siya din nagwawalis. Kami dito ng mga anak niya, nanggugulo lang. At tinutulungan ka naman ni Wagyu. Oh, niligpit siya. Nangat-ngat niya yung mga ano. Oh. Wala kasi siyang helper. Pero magkaka-helper na ulit siya. And, ano ba nga? Bukas na lang. Dati kasi nakamak bukas. Tomorrow naman pala ay may helper na siya ulit. So, wala siyang helper ng 5 days. Simula no 30. October 30 hanggang ngayon. So, 6 days. And then, tomorrow until, magbo-birthday na siya. Until birthday niya or until, kung kailan man kami luluwas. Dalawa na ulit sila. So, tatapusin na daw nila yan. Anyways, I hope you guys enjoyed this daily or weekly life here in the Philippines. I will make probably 1 or 2 more para marami akong mga Philippine vlogs bago ulit kami umalis next month. So, mag-edit na ako dito ng aking mga film kanina. I will end the vlog. Thank you guys for watching. See you on my next one. Bye!